Magandang araw sa inyo mga solid ka-DDS. Kumusta na kayo dyan? Ito pa rin sa tungkol sa sinusulong ng Kongreso tungkol sa Tchatcha. Ito si Congressman Pulong Duterte, siya lang ang talagang naglakas loob na magsalita para sa hindi lang para sa mga taga Davao, kundi para na rin yan sa buong Pilipinas. Yan nga, yung budget niya tinapyasan ng 2 bilyon. Ang budget niya ngayon 500 million peso na lang. Tinanggal ang 2 bilyon. So hindi, ang sabi niya nga, hindi siya natatakot na tinanggal yung 2 bilyong pondo niya sa distrito niya kasi hindi naman siyang magugutom. Maapektuhan yung mga bumoto kay PBBM. Ito ngayon sa mga ibang kongresista pa dyan, tsaka sa mga senador o sa ibang kawani pa ng gobyerno, magsalita kayo na lumabang kayo na ipaglaban nyo yung tama. Pag inipit yung budget nyo, di magkaisa kayo, tanggalin nyo yung pagbotohan nyo, tanggalin nyo yung palitan nyo yung speaker of the house dyan sa Congress. Pagka inipit yung budget nyo dahil hindi kayo sumasang-ayon sa kanya, dahil sa maling gawain niya, magkaisa kayo. Anong ikakatakot nyo? Kakampi nyo ang taong bayan. Hindi naman kung talagang para sa taong bayan ang ginagawa nyo. Wala naman kayong dapat ikatakot kung talagang para sa taong bayan ang gagawin nyo. Dahil kakampi nyo ang taong bayan. Pera na lang kung sariling interest din ang iniisip nyo at sarili nyong bulsa. So kung iipitin ang budget nyo, may karapatan naman kayo siguro na bakit ganyan? Tama yung pinaglalaban namin, palitan natin yung speaker dyan, o kung sino dyan ang palitan natin ang mga nag-iipit ng budget na tama naman yung ginagawa nyo. Wala kayong dapat ikatakot. Manindigan kayo, magsalita rin kayo. Hindi yung nagsasawalang kibo kayo. Buti pa ito si Jinggoy Estrada at si Madam Senator Amy Marcos. Ito, nagpasa pa nga si Senator Amy ng resolusyon na gusto niyang ipa-imbestigahan ito. Tsaka si Congressman Edsel Lagman na nagsiwalat ng impormasyon na yan. Salamat at kahit papano dati ang mga oposisyon at least ngayon nakikipaglaban na rin sila para sa tama. Tama lang yan kasi kaawa-awa yung mga taong bayan. Ang mga posisyon nyo dyan, hindi panghabang buhay yan. May katapusan yan. At yung ginagawa nyong kawalang hiyaan dyan, na mga kongresista o kung sa mga panig ng gobyerno, may hangganan yan. At may kabayaran yan. May karma din yan. Yung ginagawa nyo sa taong bayan na pansariling interest nyo ang ginagawa nyo at pagpapahirap sa bayan. Tignan nyo yung mga Duterte. Kaya nga mahal na mahal sila ng tao. Dahil ang ginagawa nila ay para sa taong bayan. Para sa bayan. Sa bansang Pilipinas. Hindi sila yung pagdating ng eleksyon puro pangako sa tao. Tapos pag nakaupo na wala na. Nakalimutan na ang pangako sa tao. Kaya ang mga Duterte, mahal na mahal ng taong bayan yan.
eh yung ginagawa nila talagang para sa taong bayan. Kaya mahal sila ng tao. Kita nyo, kahit anong pambabatikos, anong gawin yung panggigipit, natitinag ba yung mga suporta sa mga Duterte? Hindi. Dahil alam ng tao, mulat ang tao ngayon sa katotohanan. Bakit ganyan? Kung sino pa ang gumagawa ng tama, yun pa ang gusto nyong patahimikin. Yun pa ang gusto nyong tanggalan ng karapatan. Ano bang gusto natin sa mangyari sa bayan natin? Kayong mga gumagawa dyan, kayong mga nananahimik dyan sa Kongreso, sa Senado, o sa mang panig dyan ng gobyerno, magsalita kayo kung para sa tama yung gagawin nyo. Wala naman kayong dapat ikatakot. Dahil ano ba, gusto nyo ganyan ang mangyayari? Kung halimbawa maupo ng presidente o prime minister yan sa Tambaluslos, masaya ba kayo? Sasaya ba ang bayan na ganyan mamahala ang isang leader para sa pansariling interes lang ang iniisip? Oo, yayaman kayo dahil yung mga bulsa nyo busog. Pero paano naman yung mga nagluklok sa inyo, yung mga taong bayan nagluklok sa inyo dyan? Kawawa. Kaya dapat manindigan kayo sa tama. Maawa kayo sa taong bayan. Dahil ang taong bayan ang nagluklok sa inyo. Puro kayo pangako pagdating ng pangangampanya. Pag upo nyo dyan, wala na. Wala na kayong kwenta. Kaya sana manindigan kayo sa tama. At kayo matatakot na mawala budget nyo. Ang taong bayan ang dyan. Di paglaban nyo. Tanggalin nyo yung, patalsikin nyo yung umiipit dyan sa budget nyo. Kung yan ang kinatatakot nyo. Ang tanong dyan, kung para nga sa bayan yung ginagawa nyo o pansariling bulsa at pansariling interes ang iniisip nyo rin. Kaya mananahimik na lang kayo. Kaawa-awa ang taong bayan sa mga nangyayari ngayon. Yan ba ang gusto nyong maging takbo ng bansa natin, ng bansang Pilipinas? Kaya sana magsalita din kayo, manindigan kayo. Kaya kita nyo ang mga Duterte, mahal ng tao. Kasi naninindigan sila sa tama at ang ginagawa nila ay para sa tao, sa taong bayan. Kaya sana suportahan nyo rin ang mga nasa gobyerno, ang mga naninindigan para sa tama. Katulad nila Pulong, Congressman Pulong, nila Edsel Lagman, nila Senator Amy, na Jinggoy. Yung mga naninindigan sa tama, suportahan nyo rin para sa taong bayan. Ayun lang mga tol, mga solid ka DDS. Ingat tayong lahat.